Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 441, Kabanata 441, pinagsisisihan ang pagiging buhay sa mundo na ito. Sa sandaling ito, hindi tumigil doon si Bennett, bagkus ay muling iniwas ang kanyang kamay. Whoosh whoosh whoosh. Siyam pang pilak na karayom ang tumusok sa kalangitan, tumatama sa kalangitan, at tumusok sa isang malaking acupoint kay Solomon Talbot at sa 8 iba pang katawan ng mga tao. Buzz buzz buzz. Nang bumagsak ang mga pilak na karayom, nagsimula silang mag-vibrate muli, at ang tunog ay umalangaw sa mga tainga ng lahat. Sa susunod na panahon, nagpatuloy si Bennett sa pagbibigay ng mga paggamot sa acupuncture, gamit ang 9 na pilak na karayom upang tumusok sa mga acupoint sa katawan ni Solomon Talbot at ng iba pa. Matapos gawin ang pamamaraang ito ng kabuuang 9 na beses, sa wakas ay tumigil si Bennett. Sa sandaling ito, lahat ng 9 ni Solomon Talbot at ang iba pa ay may 9 na pilak na karayom na ipinasok sa kanilang mga katawan. Sa tulong ng elixir, ang mga sugat sa katawan ng lahat ay kitang-kitang nagsimulang maghilom ng mabilis. Hindi alam kung ilang oras na ang lumipas. Nang tumigil ang pag-vibrate ng mga pilak na karayom sa katawan ng lahat, iwinagayway ni Bennett ang kanyang kamay at binawi silang lahat. Nararamdaman niya na halos gumaling na ang mga sugat nila sa ngayon. Dahil narating na ng lahat ang huling yugto sa paghilom ng kanilang mga sugat. Hindi sila inistorbo ni Bennett, at nagsimulang magtanim habang nakaupo na nakakros ang paa. Bagamat hindi siya nasugatan sa labanan ngayong gabi, gumastos siya ng maraming true chi at kailangan niyang gumaling ng mabilis. Muli na lamang niyang iminulat ang kanyang mga mata ng tuluyang damaloy ang sikat ng araw sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame sa sala. Half. Bumantong hininga si Bennett at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang oras na paglilinang, ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan ay muling naabot ang ganap na estado nito. Higit pa rito, nararamdaman niya na kalahating hakbang na lang ang layo niya para maabot ang mid-stage ng departing mortality. Sa sandaling ito, ang mga katawan ni Solomon Talbot at ang iba pa ay pawang kumikislap na may iba't ibang nakakasilaw na ilaw, habang sila ay patuloy na gumaling. Maingat na naobserbahan ni Bennett ang 9 na taong ito gamit ang observational diagnosis. Nang makumpirmang gumaling na ng husto ang kanilang mga sugat ay nakahinga na siya ng maluwag. Pagkatapos, makalipas ang mga 10 minuto. Sunod-sunod na nagising si Solomon Talbot at ang iba pa mula sa kanilang meditative state. Ngumiti si Bennett at nagtanong, "Kamusta na ang pakiramdam mo? Naghilom na ba ang mga sugat mo?" Tumalon si Batch Shaw mula sa lupa sa tuwa, niyakap si Bennett, "Deputy Master Bennett, isa kang Diyos. Ganap mong pinagaling ang aming mga sugat sa loob lamang ng ilang oras, labag lang ito sa langit. Halika, halikan kita. Magwala ka." Inis na itinulak ni Bennett si Batch. Tuwang-tuwang iwinagayway ni Natalie Lester ang kanyang kamao, "Deputy Master Bennett, pakiramdam ko ay hindi lamang gumaling ang aking mga sugat, ngunit ang aking pangkalahatang kondisyon ay bumalik sa normal. Pakiramdam ko kaya kung pumatay ng tigre sa isang suntok lang." Hindi napigilan ni Sharon Whelan na mapabulalas, "Deputy Master Bennett, akala ko kailangan kong mahiga sa ospital ng ilang buwan pagkatapos ng misyon na ito, ngunit hindi ko inaasahan na gagaling sa loob lamang ng ilang oras. Grabe ang galing mo." Si Solomon Talbot at ang iba ay lahat ay humanga kay Bennett. Hindi nila inaasahan na si Bennett ay hindi lamang sanay sa martial arts, spells, alchemy, kundi pati na rin sa mga kasanayang medikal, at ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagiging mahusay niya sa lahat ng ito. Master ng martial arts. Master ng sining. Alchemy master. Medical na master. Seryoso, isang jack of all trades. Hindi nakakagulat na ginawa ng Pavilion Master ang binatang ito bilang captain ng Heavenly Medical Group at deputy master ng Hidden Dragon Pavilion. Wala silang anumang pagtutol kahit na siya ay ginawang Pavilion Master. Napangiti ng mahina si Bennett, "Lahat, magkasama tayo sa buhay at kamatayan kagabi. Sa hinaharap, hindi mo na ako kailangang tawagan bilang Deputy Master.
Maaari mo akong tawagin sa aking pangalan o tawagin mo na lang akong Kuya Bennett. Kung tutuusin, hindi naman ako mas matanda sa inyo. Sa totoo lang, mas bata pa ako sa ilan sa inyo. Sige, Kuya Bennett. Humajijek si Natalie Lester. Kuya Bennett, may girlfriend ka na ba? Pwede ba kitang maging girlfriend? Well. Natawa ng awkward si Manuel Bennett at sinabing, Maggie, may girlfriend na ako ngayon, kaya kalimutan na natin iyon. Hahaha. Maggie, huwag mo nang takutin si Mr. Bennett. Tama, baka natakot din si Mr. Bennett sa muscular femme form mo. Nagtawanan ang lahat. Sob, ayaw sa akin ni Mr. Bennett. Nagkunwaring umiiyak si Natalie Lester sa heartbreak. Walang magawang sinabi ni Manuel Bennett, sige, itigil mo na. Lahat, magmadali at maghugas, pagkatapos ay bumaba para mag-almusal. Pagkatapos ng almusal, babalik tayo sa punong tanggapan para magulat. Oo. Sabay-sabay na tugon ni Solomon Talbot at ng iba pa at sunod-sunod na lumabas ng silid. Pagkatapos maghugas, pumunta si Manuel Bennett at ang iba pa sa unang palapag ng hotel para mag-almusal. Sa panahon ng almusal, ang lahat ay nag-uusap at nagtatawanan, na lumilikha ng isang masayang kapaligiran. Kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at binuksan ito. Buong gabi siyang naka-off sa telepono at hindi niya alam kung may sumubok na makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang kanyang telepono, nakita ni Manuel Bennett ang ilang mga hindi nasagot na tawag at mga text message. Ang mga tawag at mensahe sa telepono ay nagmula kay Julia Stewart, Frojna Bates, Lily Tisdale, Barden Bard, Damon Herdman, Jessica Chaplin, at iba pa. Biglang natense ang puso ni Manuel Bennett. Baka may nangyari na naman sa River City. Hindi niya maiwasang mag-isip ng ganito. Kung tutuusin, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang katotohanan na sinalakay ng 12 malalaking pamilya ang mga pamilyang Stewart at Maddox kamakailan. Kaya naman, mabilis na tinawagan ni Manuel Bennett si Julia Stewart. Hindi nagtagal ay konektado ang tawag. Manuel Bennett, anong ginagawa mo kagabi at bakit mo pinatay ang phone mo? Dumating ang boses ni Julia Stewart. I was away on some business last night. Bakit, may nangyari ba? Sagot ni Manuel Bennett. Sinabi ni Julia Stewart, kagabi, isang matandang lalaki na nagngangalang Sinclair Yoshimitsu ang dumaan sa 19 na martial arts hall sa River City's Martial Arts World. Si Leader Herdman at ang iba pang mga hall masters ng 19 na martial arts hall ay malubhang nasugatan, ang kanilang mga litid at meridian ay naputol, at ang kanilang mga tiyan ay nabali. Bukod dito, nasawi ang maraming disipulo ng 19 na martial arts hall. Ano? Nasugatan si Leader Herdman at ang iba pa. Ano ang kalagayan nila ngayon? May mga pinsala bang nakakamatay? Tanong ni Manuel Bennett, nagbago ang mukha. Sabi ni Julia Stewart, mukhang napakaseryoso. Papunta ako sa Central Hospital para makita si Leader Herdman at ang iba pa. Sa madaling salita, kung wala ka ng ibang gagawin, bumalik ka sa lalong madaling panahon. Sige, babalik ako kaagad. Sagot ni Manuel Bennett at saka ibinaba ang telepono. Kuya Manuel Bennett, anong nangyari? Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Manuel Bennett, nagtanong si Solomon Talbot. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, may nangyari sa River City. Kailangan kong makabalik sa lalong madaling panahon. Tungkol sa pag-uulat kay Master Moore, ipaubaya ko sa inyo. Mr. Bennett, kailangan mo ba ng tulong namin? Nagmamadaling tanong ni Lucy Franklin. Sinabi rin ni Solomon Talbot, Brother Bennett, sabihin mo lang sa amin ang anumang kailangan mong gawin namin. Napatingin din ang iba kay Manuel Bennett. Dahil nailigtas ang kanilang buhay kagabi, kahit hilingin ni Manuel Bennett na dumaan sila sa apoy at tubig, hindi sila tumanggi. Hinaway-kaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, I appreciate your kindness, but I will handle this matter on my own. Kung talagang kailangan ko ng tulong mo, tatawagan kita. Ma'am. Tumango si Solomon Talbot at iba pa. Sige, alis muna ako. Nagpaalam si Manuel Bennett at bumangon, palabas ng hotel. Pagkalabas ng hotel, huminto si Manuel Bennett ng taxi, nagbook ng pinakamaagang flight papuntang River City,
at dumiretso sa Tain City Airport. Pagdating sa airport, naghintay siya ng ilang sandali bago sumakay ng eroplano, na pagkatapos ay lumipad mula sa Tain City. Nakatingin sa asul na langit at puting ulap sa labas ng bintana, malamig ang mukha ni Manuel Bennett habang bumubulong, kahit sino man ito, kung maglakas loob kang saktan ang mga kaibigan ko, pagsisisihan kitang mabuhay sa mundong ito. Kabanata 442, Kabanata 442, Paglikha muli ng mga himala. Bandang 5 p.m. ng hapon. River City Central Hospital. Sa isang intensive care unit ward. May isang kama sa ward, at si David Herdman ay nakahiga na walang malay sa kama, ang kanyang katawan ay nababalot ng gauze at ang kanyang mga binti at braso ay natatakpan ng plaster. Maraming tao ang nakatayo sa paligid ng ward. Tanong ni Damon Herdman na may pulang mata, Dr. Holman, kumusta ang tatay ko? Bakit hindi pa siya nagigising? Napabuntong hininga si Joanne Holman at sinabing, Mr. Herdman, napakalubha ng mga pinsala ng pinuno ng Alliance. Bagamat mapapatatag namin ni Mr. Clancy ang kanyang kalagayan, napakahirap gamutin ang kanyang mga sugat. Tiniyak ni Cyril Clancy, Mr. Herdman, huwag kang mag-alala. Pabalik na ang ating guro. Hanggat kumikilos ang ating Panginoon, tiyak na mailigtas niya ang pinuno ng Alliance. Julia Stewart also comforted, Mr. Herdman, bandang 10 a.m. nang tumawag sa akin si Manuel Bennett para ipaalam na nakasakay na siya sa eroplano. Gayunpaman, naglalakbay siya mula sa lungsod ng Tain patungo sa River City, medyo malayo, kaya magtatagal ito. Naikuyom ni Damon Herdman ang kanyang mga kamao at nagngangalit na sinabi, Mr. Bennett, nakikiusap akong bumalik ka kaagad. Sa sandaling iyon, Dr. Holman, please, halika na dali. Mukhang naghihingalo ang tatay ko. Isang nakakabinging boses ang nagmula sa labas. Napalingon ang lahat para makita si Jessica Chaplin na tumatakbong may luhang umaagos sa kanyang mukha. Serena, anong problema? Mabilis na tanong ni Damon Herdman. Humihikbi si Jessica Chaplin, tatay ko, ngayon lang siya samukan ng dugo. Ano? Nagulat ang lahat. Tara na at tingnan natin. Si Joanne Holman ay nagmamadaling lumabas na may malungkot na mukha. Mabilis namang sumunod ang iba. Dumating sila sa katabing ward. May dugo sa kama at sa lupa. Namutla si Jerry Chaplin sa kama, patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang ilang mga nurse ay takot, nakatayo doon, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagmamadaling pumunta si Joanne Holman para kunin ang pulso ni Jerry at saka nagsimulang magsagawa ng acupuncture sa kanya. Nang matapos ang acupuncture, naging matatag ang kondisyon ni Jerry, at tumigil ang pagdurugo sa kanyang bibig. Dr. Holman, kumusta ang aking ama? Kinakabahang tanong ni Jessica Chaplin. Napabuntong hininga si Joanne Holman, Miss Jessica, bagamat napatitag ko na ang kalagayan ng iyong ama, imposibleng tuluyan ko siyang mapagaling. Pagkatapos ng lahat, kailangan nating maghintay sa pagbabalik ng ating guro. Malcolm Jordan reassured, Serena, don't worry. Kahanga-hanga ang medical skills ni Mr. Bennett. Sigurado akong mailigtas niya si Uncle Chaplin. Ma'am. Pinunasan ni Jessica Chaplin ang kanyang mga luha at mariing tumango. Naghinagpi si Caitlin Skinner, wala akong pag-aalinlangan tungkol sa mga kasanayan ni Mr. Bennett sa medisina, at tiyak na mapapagaling niya ang ating mga ama. Ngunit ang problema ay, ang kanilang sentro ng enerhiya, dantian, ay nasira ng matandang lalaking iyon. Maghilang man ang kanilang mga sugat, hindi na sila makakapagtanim sa hinaharap. Ito ay walang alinlangan na mas masahol pa sa kamatayan para sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Caitlin, natahimik si Damon, at ang iba pa, ang kapaligiran ay mapang-api at malungkot. Oo, kahit napagalingin ni Mr. Bennett ang kanilang mga ama, maaaring hindi niya maibalik ang kanilang sentro ng enerhiya, dantian. Huminga ng malalim si Joanne Holman at sinabing, lahat, mangyaring huwag agad magdesisyon ng maaga. Dapat tayong maniwala sa ating guro. Ang ating guro ay nakagawa na ng mga himala noon, at tiyak na gagawa siya ng isa pang himala sa pagkakataong ito.
Tumango ang lahat, umaasa lamang na makakagawa muli ng milagro si Manuel Bennett. Sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating sa mobile phone ni Julia Stewart. Mabilis itong sinagot ni Julia Stewart. Pagkatapos ng tawag, excited na sinabi ni Julia, sabi ni Manuel, nasa entrance na siya ng ospital. Talaga. Bumalik na si Kuya Bennett, ang galing. Tara, batiin natin siya. Natuwa ang lahat at nagmamadaling lumabas ng ward. Nang makarating sila sa corridor, nakita nila ang isang figure na mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Si Manuel Bennett iyon. Guru. Mr. Bennett. Kuya Bennett. Tuwang-tuwa ang lahat at nagmamadaling umakyat para salubungin siya. Lumapit si Manuel, humingi ng paumanhin, I'm sorry, everyone, I came back late. Umiling si Joanne Holman, hindi, guro, mabuti na lang at bumalik ka sa tamang panahon. Kuya Bennett, mangyaring iligtas ang aking ama. Kuya Bennett, gagawin ko ang lahat para iligtas ang tatay ko. Sina Damon Herdman, Jessica Chaplin, Malcolm Jordan, at Caitlin Skinner ay nabulunan sa hikbi, at luluhod na sana. Lumapit si Manuel para tulungan silang tumayo at sinabing may determinasyon, magtiwala ka, tiyak na pagagalingan ko si Alliance Leader Herdman at ang iba pa. Huwag nang magsalita, puntahan natin si Alliance Leader Herdman at ang iba pa. Dinala ng lahat si Manuel sa sunod-sunod na purok. Maingat na sinuri ni Manuel. David Herdman, ang master ng 19 na martial arts hall, pati na rin ang iba pang mga disipulong malubhang na sugatan. Nang bumalik sila sa ward ni David Herdman, agad na nagtanong si Joanne Holman, Guro, maaari mo bang pagalingin ang leader ng alliance na si Herdman at ang iba pa? Ani Manuel, bagamat ang kanilang mga pinsala ay napakalubha, hindi sila isang malaking problema para sa akin. Kaya ko silang pagalingin. Nang marinig iyon, biglang lumiwanag sa tuwa ang mukha ng lahat. Ang Divine Doctor ay talagang isang Divine Doctor. Gaano man kalubha ang pinsala, may paraan para magamot ito. Kuya Bennett, pwede bang ayusin ang tiyan ng tatay ko, dantian? Nag-aalalang tanong ni David Herdman. Sina Jessica Chaplin, Malcolm Jordan, at Caitlin Skinner ay tumingin din kay Manuel Bennett nang may pag-aalala. Sabi ni Manuel, bagamat nabasag na ang dantian nila, buti na lang at hindi pa masyadong nagtagal. Para maibalik ko yung dantian nila, medyo magulo lang. Nang sabihin ang mga salitang ito, tuwang-tuwa ang lahat. Ang galing, ang galing. Kuya Bennett, simulan mo na silang gamutin agad. Si Damon Herdman at ang iba ay tuwang-tuwa na gusto nilang tumalon sa tuwa. Oo. Tumango si Manuel, dumiretso sa gilid ng kama, at sinabing, alisan ng butones ang mga damit ni Leader Herdman. Okay. Tumugon si Damon Herdman at mabilis na hinubad ang shirt ni David Herdman. Pagkatapos, naglabas si Manuel ng mga pilak na karayom, pinakilos ang totoong chi sa kanyang katawan, ginamit ang Heavenly Road 9 needles, at sunod-sunod na ipinasok ang mga ito sa mga pangunahing acupoints ni David Herdman. Ang unang 8 karayom ay ipinasok sa iba pang 8 pangunahing acupoints ni David Herdman, at ang ika-9 na karayom ay ipinasok sa kanyang dantian. Kapag tapos na ang acupuncture, iniunat ni Manuel ang 2 kamay, inilapat ang muscle bone changing hand, upang muling i-connecta ang mga sirang buto at meridian sa katawan ni David Herdman. Sa sandaling ito, natahimik ang buong ward. Tanging ang mga tunog ng nanginginig na pilak na karayom at ang pag-click mula sa muling pagkonekta ng mga buto ang maririnig. Bagamat nakita ng lahat ng naruroon ang mahimalang kasanayan ni Manuel sa medisina ng higit sa 1 beses. Sa tuwing nasaksihan nila ito, nakaramdam sila ng matinding pagkabigla. Lalo na sina Joanne Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele. Sa tuwing nakikita nila ang mga kasanayang medikal ni Manuel, nakakuha sila ng mga bagong insight. Ito ay hindi hanggang sa ang mga sirang buto at meridian ni David Herdman ay ganap na muling magkakaugnay. Binuo ni Manuel ang kanyang kanang kamay sa isang palad, patuloy na pinapakilos ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, at inilipat ang tunay na chi sa dantian ni David Herdman upang ayusin ito. Kabanata 443, Kabanata 443, kung hindi nasira, hindi natatag.
Lumipas ang oras ng minuto at segundo. Ang mga taong naroroon ay nakatitig ng mabuti sa pinangyarihan, hindi nangangahas na huminga, natatakot na makagambala kay Manuel Bennett. Lumipas ang kalahating oras. Nang tumigil sa panginginig ang lahat ng pilak na karayom, binawi ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at tinipon ang lahat ng karayom. Kuya Manuel, kumusta ang tatay ko? Nag-aalalang tanong ni Damon Herdman. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, halos gumaling na ang mga sugat ni Leader Herdman. Ang mga bali at basag na buto at meridian sa kanyang katawan ay muli kong pinagdugtong. Pati yung nabasag niyang dantian, naayos ko na rin. Totoo ba? Totoo ba talaga? Pinigilan ni Damon Herdman ang pananabik sa kanyang puso, nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, dahan-daang binuksan ni David Herdman ang kanyang mga mata. Gising na si Leader Herdman. Gising na talaga. Masayang naghiyawan ang mga tao. Tatay. Nagmamadaling lumapit si Damon Herdman, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Kale, anong nangyari? Medyo nalilito pa rin si David Herdman. Sinabi ni Damon Herdman, Tay, nabalitaan ni Kuya Manuel ang tungkol sa iyong aksidente at nagmamadaling bumalik mula sa malayo upang pagalingin ka. Pinagsalikop ni David Herdman ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat, Mr. Bennett. Muli akong may utang na loob sa iyo. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, huminto siya at napabulalas ng may pagtataka, galing na ba talaga ang kamay ko? Akala niya ay pinagaling lang ni Manuel Bennett ang mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya inaasahan na pinagaling pa ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, nabali ni Sinclair Yoshimitsu ang mga buto at meridian ng kanyang mga kamay at binti kagabi. Ngumiti si Manuel Higer at sinabi, Leader Herdman, maupo ka at igalaw ng kaunti ang iyong katawan upang makita kung ano ang pakiramdam. Sige. Tumango si David Herdman, umupo, at ginalaw ang kanyang katawan, biglang naging excited. Mr. Bennett, ang iyong mga medikal na kasanayan ay talagang kamangha-mangha, ang pakiramdam ko ay mas mabuti. Sabi ni David Herdman na humahanga. Pero maya-maya lang, bumungad sa mukha niya ang masakit na ekspresyon, sayang nabasag ang dantian ko, natatakot akong hindi na ako makapag-cultivate ng martial arts in the future. Sino bang may sabing hindi ka makakapag-cultivate ng martial arts in the future? Ngumiti si Manuel Bennett at sinabi, Leader Herdman, subukan mong patakbuhin ang iyong mga kasanayan sa paglilinang upang makita kung kaya mong linangin. Si David Herdman ay tumingin kay Manuel Bennett na may pagdududa, ngunit nang hindi masyadong nag-iisip, inilipat niya ang kanyang mga kasanayan sa paglilinang. Makalipas ang ilang minuto. Ano? Napatulala si David Herdman, anong nangyayari, paano gumaling ang dantian ko? At, ang aking paglilinang ay talagang nasira. Sa makatuwid, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang dantian ay hindi lamang naibalik ngunit ang kanyang paglilinang ay sumulong din mula sa huling yugto ng Master hanggang sa Grandmaster Perfection. Tay, hindi lang pinagaling ni Kuya Manuel ang mga sugat mo kundi pinaayos din ang dantian mo. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, nabuhayan ang loob ni Damon Herdman, Tay, ano ang sinabi mo? Nasira ang iyong paglilinang. Sinabi ni Manuel Bennett, noong ginagamot ko si Leader Herdman, napansin ko na malapit nang masira ang kanyang cultivation. Sa pagkakataong ito, si Leader Herdman ay nakaranas ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng pagkawasak at muling pagtatayo. Pagkatapos kong ayusin ang kanyang dantian, natural na bumagsak ang kanyang paglilinang. Bukod dito, sa hinaharap, ang paglilinang ni Leader Herdman ay magiging mas maayos. Agad na bumaba si David Herdman sa kama, lumuhad sa harap ni Manuel Bennett, at sumigaw sa tuwa, Salamat, Ginoong Bennett, sa iyong biyaya ng muling pagsilang. Ako, si Herdman, ay hindi makakaganti sa iyo. Ano man ang hilingin mo sa akin sa hinaharap, hindi ako magsasabi ng hindi. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay upang tulungang tumayo si David Herdman at sinabing, Leader Herdman, lahat tayo ay magkaibigan, kaya hindi mo na kailangang magsabi ng marami. Noong winasak ko ang 12 great families ng River City noon, malaki rin ang naitulong mo sa akin.
Pinunasan ni Julia Stewart ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, "Tama na, Leader Herdman, huwag kang masyadong magalang, lahat tayo ay magkaibigan." Oo, magkaibigan tayo, magkaibigan tayo. Tumayo si David Herdman, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay kinuha ni Manuel Bennett ang isang nurturing origin pill at ibinigay ito kay David Herdman, na nagsasabing, "Leader Herdman, ito ay isang nurturing origin pill na aking pinino, na napakabisa para sa pagpapagaling ng mga pinsala. Bagamat halos gumaling na ang iyong mga pinsala, kailangan pa rin nilang pagsamahin." "Salamat, Mr. Bennett, salamat." Napaluha si David Herdman at buong pasasalamat niyang tinanggap ang nurturing origin pill. "Sige, mag-usap pa tayo mamaya. Kailangan ko munang gamutin si Master Chaplin at ang iba pa," sabi ni Manuel Bennett at nagmamadaling lumabas ng ward. Sa susunod na panahon, si Bennett ay naglabas-masok sa sunod-sunod na ward, ginagamot sina Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner, at inaayos ang kanilang mga tiyan. Si Chaplin at ang iba ay nasa sabik at hindi maiwasang yumuko para magpasalamat kay Bennett. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal, lampas na ng 8:00 ng gabi. Ang gabi ay kasing dilim ng tinta, na ang gasuklay na buwan ay nakabitin sa taas. Sa isang malayong lugar na malayo sa River City Center, may nakatayong elementarya na tinatawag na Nile River Country Elementary School. Ang paaralan ay itinayo ng Socorro Country sa River City at nag-enroll lamang ng mga estudyante ng Socorro Country. Sa sandaling ito, isang serye ng mga espesyal na sasakyan ang dumating mula sa malayo at huminto sa hindi kalayuan sa paaralan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at bumaba ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakauniporme. Ang mga taong ito ay mula sa River City Headquarters. Kabilang sa kanila ang isang napakagandang babae na may kaaya-aya at kabayanihan, si Emma Cobb. Nandoon din si Christian West. Matapos mag-imbestiga sa loob ng ilang panahon, natuklasan ni Cobb at ng kanyang koponan na ang insidente ng malawakang pagkalason noong nakaraang pagkakataon ay nauugnay sa Nile River Country Elementary School. Dumating sila ngayon upang masusing imbestigahan ang bagay. Pagkababa ng sasakyan, mabilis na lumapit si Cobb at ang iba pa sa gate ng school. "Buksan mo ang gate." Kinaweyan ni Cobb ang kamay niya at nagutos. Agad naglabas ng baril ang isang lalaki at pinaputukan ang lock ng gate. Bang! Umalangaw-ngaw ang putok ng baril. Nasira agad ang lock ng gate. Tara na! Sinipa ni Cobb ang gate at pinapasok ang lahat. "Sino ka? Tumigil ka!" Naalarma ang ilang security guard sa paaralan at sumugod sa kanila. Patumbahin sila. Ikinaway ni Cobb ang kanyang kamay at nagutos. Sumugod ang ilang unipormadong lalaki at pinatay ang lahat ng security guard. Pagkatapos, sumugod si Cobb at ang iba pa sa isang gusali at dumating sa opisina ng punong guro. "Cobb team, may secret elevator ba talaga dito?" Tanong ni Christian West kay Cobb. Sabi ni Cobb, "Dahil nalaman ng ating mga kababayan na mayroong isang sikretong elevator dito, dapat tumpak ito. Hanapin natin ito ng mabuti." Oo. Lahat ay tumugon, at pagkatapos ay nagsimula silang maghanap sa opisina. Matapos maghanap ng ilang sandali, sumigaw ang isang lalaki, "Cobb team, itong bookshelf ay maaaring ilipat." Nagmamadaling pumunta si Cobb at ang iba pa at sabay na inilipat ang bookshelf. Nang maalis ang bookshelf, may nakitang elevator sa likod nito. Isang password lock ang nakalagay sa elevator. Inutusan ni Cobb ang isang lalaki, "Xiao Zhang, buksan mo sa akin ang lock ng password." Oo. Isang lalaking nagngangalang Xiao Zhang ang lumapit at nagsimulang i-unlock ang lock gamit ang isang espesyal na ginawang device. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sinabayan ng click na tunog, binuksan ang lock ng password, at bumukas din ang pinto ng elevator. Kabanata 444, Kabanata 444, Habulin sa Dilim. Gayunpaman, ang elevator ay medyo maliit at maaari lamang tumanggap ng 6 na tao sa isang pagkakataon.
Sinabi ni Emma Cobb kay Christian West, Christian, ibababa ko muna ang 5 tao, at ibaba mo ang iba mamaya. Kumunot ang noo ni Christian West at sinabing, Cobb team, I have a bad feeling about this. Bakit hindi ko muna ibaba ang team? Enough, don't argue. Ako ang pinuno ng operasyong ito, kaya dapat akong manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Emma Cobb ang 5 tao sa elevator. Nang nasa loob na ng elevator, pinindot ni Emma Cobb ang button para sa basement floor. Pagkasara ng pinto ng elevator ay mabilis itong bumaba. Makalipas ang ilang minuto, ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Paglabas ng elevator, may mahabang corridor sa unahan. Ang mga ilaw na bombilya ay na-install sa kisame, na nagpapaliwanag sa daanan. Napapikit si Emma Cobb at sinabing, ano sa lupa ang ginagawa ng Nile Country Elementary School sa ilalim ng lupa, at bakit ito napakalihim? Sabi ng isa sa mga lalaki, Cobb team, sige at tingnan natin. Sige. Tumango si Emma Cobb, inilabas ang kanyang pistol, at sinabing, mag-ingat kayong lahat. 5 lalaking sumusunod sa likuran ng tumango at naglabas ng kani-kanilang mga baril. Pagkatapos noon, naglakad si Emma Cobb at ang iba pa sa corridor. Matapos lumiko ng ilang kanto, nakita nilang 6 ang isang malaking metal na pinto sa unahan. Paglapit sa metal na pinto, sinipa ito ni Emma Cobb pagkatapos makumpirmang walang panganib. Dahil hindi nakalock ang pinto, madali itong nabuksan. Gayunpaman, sa sandaling sinipa ang pinto, agad namang natigilan si Emma Cobb at ang iba pa sa nakita sa loob. Sa loob ng pinto ay isang maluwag at maliwanag na laboratorio. Napuno ang lab ng mga computer, high-tech na instrumento, at iba't ibang bote. Ang mga komplikadong character ay tumalon sa mga screen na nakamount sa mga dingding. Ngunit, ang laboratorio ay napakatahimik at walang laman. May lab ba dito? Para saan yan? Naguguluhan si Emma Cobb. Sumulyap siya sa loob at sinabing, tara na at tingnan natin. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Emma ang 5 lalaki sa lab. Pagpasok sa laboratorio, nagsimula silang mag-explore sa loob ng 6. Sinabi ni Emma Cobb, tingnan kung ano ang nasa loob ng mga bote na ito. Tumango ang iba pang 5 tao at nagsimulang mag-imbestigang mabuti. Ilang sandali na lang. Kinuha ng isa sa mga lalaki ang isang basong bote na puno ng pulang likido at sinabing, Cobb team, ang likidong ito ay halos kapareho sa isa sa mga lason na nakita namin sa pagkain sa kantin ng First Experimental Elementary School. Talaga. Nagmamadaling lumapit si Emma Cobb. Halos sigurado tayo. Tumango ang lalaki. Cobb team, ang likido sa loob ng bote na ito ay katulad din ng isa sa mga lason na nakita namin. Sa oras na ito, kinuha ng isa pang lalaki ang isang basong bote na puno ng berdeng likido. Nanlamig ang mukha ni Emma Cobb at sinabing, gaya ng naisip ko, ang mas poisoning ng mga bata noong nakaraan ay may kaugnayan sa paaralang ito. Ang bagong uri ng lason ay maaaring nagmula sa laboratorio na ito. Ano ang gustong gawin nitong mga taga-Socorro Country sa lason na ito? Ano ang balak nila? Tanong ng isang dalaga. Mataimtim na sinabi ni Emma Cobb, malamang na walang kwenta sila. Cobb team, may secret door dito. Sa oras na ito, isa pang tao ang nakagawa ng bagong pagtuklas. Lumapit si Emma Cobb at ang iba pa. Sa katunayan, sa likod ng isang projection screen ay isang lihim na pinto. Sinabi ni Emma Cobb, buksan ito at tingnan. Agad na hinawakan ng isang lalaki ang hawakan at binuksan ang pinto. Pagkabukas pa lang ng pinto ay may isa pang corridor sa likod nito. Narinig mo yun? May mga yabag yata. Posible bang natuklasan ang aming operasyon at may nakatakas bago kami dumating? Bilang isang martial artist, natural na mas malakas ang pandinig ni Emma Cobb kaysa sa mga ordinaryong tao. Ngunit sa sandaling ito lamang. Tumulo, tumulo, tumulo. Biglang tumunog ang alarm sa laboratorio. Anong ingay yan? May nagtanong. Tumingin si Emma Cobb sa direksyon ng tunog. Sa kanyang pagtataka, may isang nakatime na bomba sa sahig ng laboratorio, na nagbibilang na 5, 4, 3. May bomba. Retreat.
Malaki ang pagbabago sa mukha ni Emma Cobb habang siya ay sumigaw sa alarma. Hindi pa bumabagsak ang boses. Boom! Direktang sumabog ang bomba. Ang apoy ay bumaril sa langit, na may gumugulong na usok at alikabok. Lahat ng nasa laboratorio ay nagkapira-piraso. Ang kisame ay natangay din ng ilang butas, at nagkalat na mga bato ang nahulog. 5 lalaking nakauniporme ang pinasabog hanggang sa mamatay on the spot. Si Emma Cobb ay hinaipan sa lupa, natatakpan ng alikabok at dugo, na mukhang nataranta. Kung hindi niya pinakipot ang kanyang truchi para sa pagtatanggol sa sandaling sumabog ang bomba, maaga pa sana siyang napatay. Cobb Team. Cobb Team. Anong nangyari? Sa puntong ito, sumugod si Christian West at isang grupo ng mga lalaki at babae mula sa labas. Nang makita nila ang gulo sa harapan nila ay natigilan sila. Bumangon si Emma Cobb mula sa lupa, namumula ang kanyang mga mata, at sinabing, "Christian, laboratorio ito. Nalaman namin na ang kolektibong pagkalaso ng mga bata noong nakaraang pagkakataon ay may kaugnayan sa laboratorio na ito. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ng time bomb sa laboratorio na ito." Ang bomba ay sumabog, at si Mr. Lee at ang kanyang mga tauhan ay napatay sa pagsabog. Paano naging ganito? Hindi kaya nadiskubre ang operasyon natin? Si Christian West at ang iba pa ay tumingin sa 5 bangkay sa mga guho, natulala at nadurog ang puso. Itinuro ni Emma Cobb ang daanan sa likod ng lihim na pinto at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Narinig ko lang ang mga yabag sa koridor na iyon. Tiyak na nakatakas ang mga tao sa laboratorio bago kami dumating. Kailangan natin silang abutin at hulihin. Ang ating mga tao ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Nag-aalalang sinabi ni Christian West, "Cobb Team, dapat ba nating iulat ito sa Thunder Leader at maghintay ng utos mula sa kanila? Walang oras para dyan. Sa oras na mag-utos ang Thunder Leader, tatakas na ang mga iyon." Sumagot si Emma Cobb at saka direktang sinisingil sa daanan. Fair na. Naikuyom ni Christian West ang kanyang mga kamao at inakay ang iba pa sa daanan. Si Emma Cobb at ang kanyang koponan ay tumakbo sa daanan. Matapos tumakbo kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, nakita nila ang isang hagdanan sa dulo ng daanan. Sinundan nila ang hagdan hanggang sa umakyat. Pagdating nila sa tuktok, may nakita silang ibang daanan sa harapan nila. Ang mga dingding ng daanan na ito ay hindi pantay na mga bato, na tila isang kuweba. Nang si Emma Cobb at ang kanyang pangkat ay nagmamadaling lumabas ng kuweba, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang tiwangwang na bulubunduking lugar. Mayroon ding ilang mga tagpi ng gubat sa malapit. May mga tao doon. Itinuro ni Christian West ang direksyon ng isang malayong lugar. Si Emma Cobb at ang iba pa ay matamang tumitig. Nakita nila ang ilang lalaki na nakauniporme ng martial arts ng Socorro Country, na nagbabantay sa ilang lalaki at babae na nakaputing lab coat na tumatakbo sa di kalayuan. "Abutan mo sila!" Sigaw ni Emma Cobb at dir-diretsyong hinabol. Sumunod naman si Christian West at ang iba pa. Walang humpay silang naghabol. Matapos maghabol ng halos 20 minuto at lisanin ang tiwangwang na bulubundukin, may isang pambansang lansangan sa hindi kalayuan sa unahan. Ilang sasakyang pangnegosyo ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng isa sa mga business car. Isang payat na matandang lalaki, nakasuot ng itim na damit, may kulay abong buhok at balbas, at may espada sa kanyang baywang, ang lumabas sa sasakyan. Kabanata 445, Kabanata 445, Oras na para ipatuloy ka. Mr. Yoshimitsu, ipaubaya ko na sa iyo ang mga lalaking ito. Sabi ng isang matandang lalaki mula sa Socorro Country, nakasuot ng puting lab coat at black framed glass, sa matanda. Mr. Yoshimitsu, ang mga taong ito mula sa East Nation ay humahabol sa amin, talagang napupuot sila, hindi namin sila maaaring pabayaan. Matigas ding nagsalita ang isang maputing matandang lalaki. Ang matandang ito na nakaitim na damit ay ang pinuno ng sekta ng Divine Martial Sect mula sa Socorro Country, Sinclair Yoshimitsu. Originally, pumunta siya sa East Nation para mag-higanti para sa kanyang apprentice.
Gayunpaman, nakatanggap siya ng pansamantalang komisyon mula sa itaas na antas ng Socorro Country upang i-escort ang ilang mga doktor pabalik sa Socorro Country. Kaya, kailangan niyang gawin ito. Walang pakialam na sinabi ni Sinclair Yoshimitsu, Dr. Fujiwara, Dr. Oliver, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga lalaking iyon. Salamat. Nagpasalamat ang dalawang matanda, saka kinuha ang iba at sumakay sa sasakyan. Sa sandaling iyon, sina Emma Cobb, Christian West, at ang iba pa ay tumakbo rin at inilabas ang mga baril sa kanilang mga kamay, itinutok sila kay Sinclair Yoshimitsu at sa mga tao sa kotse. Lahat, lumabas sa kotse. Malakas na sigaw ni Emma Cobb. Napapalibutan ka, huwag lumaban ng walang silbi. Malamig din na saway ni Christian West. Napangisi si Sinclair Yoshimitsu at sinabing, sa tingin mo ba ay maaari mo akong bantaan ng ilang baril sa iyong mga kamay? Napakunot ng noo si Emma Cobb, naramdaman ang aura ng isang martial artist mula sa matandang ito. Higit sa lahat, hindi niya maramdaman ang paglilinang ng matanda. Ibig sabihin, dapat mas mataas ang kultibasyon ng matandang ito kaysa sa kanya. Gayunpaman, kahit na, hindi siya maaaring umatras ngayon. Sa wakas ay naabutan nila ang mga taong ito at hindi na sila hinayaang makatakas. Sinclair Yoshimitsu sneered and said, kung kaya mo, shoot mo lang. Kung kaya mo akong saktan, then you're good. Matanda, huwag kang masyadong mahiyain, bumaba ka ng nakahawak sa iyong ulo. Sigaw ng isang lalaki kay Sinclair Yoshimitsu. Ikaw bastos na tanga, naghahanap ng kamatayan. Malamig nang umuso si Sinclair Yoshimitsu, itinaas ang kanang kamay at itinuro ang lalaki. Paft! Isang purple-black true chi ang biglang bumaril, direktang tumagos sa noo ng lalaki. Pinanlakihan ng lalaki ang kanyang takot at bumagsak ng husto sa lupa. Munting wu! Napasigaw si Emma Cobb at ang iba pa sa gulat. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na umungol si Christian West at nagsimulang bumaril. Nagsimula na ring mag-shoot si Emma Cobb at ang iba pa. Bang bang bang. Putok ng baril. Sunod-sunod na bala, tulad ng isang pulutong ng mga balang, na pumutok kay Sinclair Yoshimitsu. Ngunit sa eksaktong sandali ay nagpaputok ang mga bala. Nanginginig ang katawan ni Sinclair Yoshimitsu. Isang black-purple true chi ang lumabas sa kanyang katawan, na naging isang tunay na chi shield na bumalot sa kanya. Ding ding ding. Ang mga bala ay tumama sa totoong chi shield at gumawa ng serye ng malulutong na tunog ng banggaan. Lumipad ang mga sparks, at ang tunay na chi ay nag-alon, na nagpapanginig sa puso ng isang tao. Nang makitang si Sinclair Yoshimitsu ay hindi man lang natatakot sa mga bala, ang mga mukha ni Emma Cobb at ng iba pa ay nagbago ng husto. Ang matandang ito ay hindi karaniwan. Si Mr. Yoshimitsu ay ang sect leader ng Divine Martial Sect mula sa Socorro Country, isang martial saint realm expert. Ang mga hanggal na ito ay naglakas loob na gumamit ng baril sa harap ni Mr. Yoshimitsu, katawa-tawa. Kasama si Mr. Yoshimitsu dito, siguradong makakaalis tayo ng ligtas. Tuloy-tuloy ang panunuyan ng mga tao sa sasakyan, puno ng pangungutya ang mga mata habang nakatingin kay Emma Cobb at sa iba pa. Sa sandaling iyon, bahagyang yumuko ang bibig ni Sinclair Yoshimitsu at sinabing, sabi ko sa'yo, hindi mo ako magagawang saktan ng ilang basag na baril. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ikaw, sino ka ba? Takot na tanong ni Christian West. Bahagyang ngumiti si Sinclair Yoshimitsu at sinabing, ako ang sect leader ng Divine Martial Sect ng Socorro Country, Sinclair Yoshimitsu. Ikaw si Sinclair Yoshimitsu. Labis na nagulat si Emma Cobb, at medyo namutla ang kanyang mukha. Kagabi, narinig niya ang tungkol sa Sinclair Yoshimitsu na nagwawali sa 19 na martial arts hall sa River City. Mula kagabi hanggang ngayon, hinahanap ng kanilang River City headquarters si Sinclair Yoshimitsu. Pero hindi nila akalain na makikita siya dito. Sa sandaling naisip ni Emma Cobb na kahit na ang mga hall masters ng 19 na martial arts hall ay hindi katugma sa matandang lalaki na ito, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Tama na, titigil na ako sa pakikipaglaro sa iyo. Oras na para ipadala ka. Sa walang malasakit na tono,
iwinagayway ni Sinclair Yoshimitsu ang kanyang kanang kamay. Swoosh! 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 Ang mga pinalihis na bala ay nagbago ng direksyon sa isang iglap, bumaril kay Emma Cobb at sa iba pa. Ingat! Napasigaw si Emma Cobb, umiwas sa gilid. Mabilis ding umiwas si Christian West at ang iba pa. Sina Emma Cobb at Christian West ay mga martial artist, na may mabilis na reaksyon, at nakaiwas sa oras. Gayunpaman, ang iba ay mga ordinaryong tao lamang na may disenteng kasanayan sa militar at hindi makaiwas. Fu! 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 Sunod-sunod na bala ang tumagos sa kanilang mga kilay at dibdib, tumalsik ang dugo at iniwang patay sa lupa. Old bastard, you deserve to die. Si Emma Cobb, galit na galit, kinasuhan sa Sinclair Yoshimitsu. Si Christian West ay sinisingil din ng mga mata na namumula. Sa sandaling ito ay naging malapit sila kay Sinclair Yoshimitsu. Parehong inatake siya nina Emma Cobb at Christian West, ang isa ay may hampas ng palad at ang isa ay may suntok. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Malamig na sumangot si Yoshimitsu, casual na itinaas ang kanyang kanang kamay para mag-counterattack. Bang! Dalawang magkapatong na tunog ng impact ang nagdulot ng mapurol at malakas na ingay. Ah! Ah! Hindi na kayanin nina Emma Cobb at Christian West ang pag-ataking ito at pinalipad sila. Hindi tumigil si Yoshimitsu. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kanang kamay at binaril ang isang marahas na pagsabog ng True Chi sa Christian West. Pa! Si Christian West ay nagluwa ng malaking lagok ng dugo, lumipad ng mahigit 10 metro ang layo, at mabigat na bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Christian West. Pinatatag ni Emma Cobb ang sarili at sumigaw patungo sa Christian West. Ngunit walang tugon. Hindi nagpakita ng awa si Yoshimitsu sa kanyang mga mata habang naglalakad siya patungo kay Emma Cobb. Old bastard, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Umungol si Emma Cobb, hila-hila ang kanyang nasugatan na katawan at umaakay patungo kay Yoshimitsu. Pero bago pa siya makalapit, inabot ni Yoshimitsu ang kanang kamay niya at direktang hinawakan ang lalamunan niya, binuhat siya. Og! 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 Namula ang mukha ni Emma Cobb, nahihirapang huminga at matinding paghihirap. Nang malapit ng basagin ni Yoshimitsu ang lalamunan ni Emma Cobb. Sumigaw ang matandang nasa sasakyan ng Sakura Country, Mr. Yoshimitsu, wait! Tanong ni Yoshimitsu, Dr. Fujiwara, ano ang problema? Sumagot ang matandang lalaki ng Sakura Country, ang babaeng ito ay tila pinuno ng mga taong ito, na may mataas na posisyon sa River City Headquarters. Sa halip na patayin siya, dapat natin siyang kunin bilang bihag. Kapag ligtas na tayong nakatakas sa dagat, maaari na natin siyang harapin. Sumimangot si Yoshimitsu at sinabing, Dr. Fujiwara, kahit walang hostage, kaya kitang i-escort pabalik sa iyong bansa. Sumagot ang matanda sa bansang Sakura, para maging ligtas, itago natin ang babaeng ito. Sige. Hindi na nakipagtalo pa si Yoshimitsu at tumango. Pagkatapos, dinala ni Yoshimitsu si Emma Cobb sa kotse. Maya-maya, maraming sasakyan ang umandar at umalis sa lugar. Hindi nagtagal, umalis ang mga sasakyan. Si Christian West, na nakahiga sa lupa na may matinding pinsala, ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Nathaniel Lloyd. Mabilis na nakakonekta ang telepono. Christian, kamusta ang operasyon? Nalaman mo ba? Dumating ang boses ni Nathaniel. Thunder Leader. May nangyaring mali sa atin. Mahinang boses ni Christian ang nagpabatid kay Nathaniel sa lahat ng nangyari. Nang matapos ay nahimite si Christian. Kabanata 446, Kabanata 446, wasakin natin pagkatapos. Alas 10 ng gabi. River City Central Hospital. Pinagaling na ni Manuel Bennett ang lahat ng mga hallmasters at malubhang nasugatan ang mga alagad ng martial arts. Sa oras na ito, si Manuel Bennett ay nasa ward na nakikipag-chat kay David Herdman tungkol sa nangyari kagabi. Matapos pakinggan ang salaysay ni David Herdman, nanlamig ang mukha ni Manuel Bennett, at puno ng hanggaring pagpatay ang kanyang mga mata. Naikuyom ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamao,
at mabangis na sinabi, Divine Martial Sect, Sinclair Yoshimitsu, ha? Mula nang dumating sila sa ating pintuan, lipulin natin sila. Habang sinasabi niya ito, tinanong ni Manuel Bennett si David Herdman, Leader Herdman, alam mo ba kung nasaan ang matandang lalaki na ito? Bago pa makasagot si David Herdman. Sinabi ni Damon Herdman, Mr. Bennett, pagkaalis ng matandang iyon kagabi, nagpadala ako ng mga tao para hanapin ang kanyang kinaroroonan. Pero kahit papaano, nawala ang matandang lalaki na ito. Sinabi rin ni Jessica Chaplin, Mr. Bennett, hindi rin mahanap ng aming martial arts hall ang kinaroroonan ng matandang iyon. Tumango rin sina Malcolm Jordan at Caitlin Skinner, wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kinaroroonan ni Sinclair Yoshimitsu. Kakaiba. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at sinabing, itong matandang lalaki ang dumating para sa akin, hindi ba? Paano na lang siya mawawala ngayon? Ngumisi si Barden Bard, Brother Bennett, sa tingin mo ba nakatakas ang matandang ito dahil alam niyang malakas ka? Hindi naman dapat. Umiling si David Herdman at sinabing, kagabi, ang matandang lalaki na iyon ay labis na mayabang, at tila determinadong hindi titigil hanggat hindi niya napatay si Mr. Bennett. Napakamot ng ulo si Barden Bard, napakalaki lang ng River City, saan kaya nagpunta ang matandang ito? Sandaling nag-isip si Manuel Bennett, at sinabi, Leader Herdman, patuloy na magpadala ng mga disipulo mula sa lahat ng pangunahing martial arts hall upang hanapin ang kinaroroonan ng matandang lalaking iyon. Hihilingin ko rin sa iba na hanapin ang kanyang kinaroroonan. Sige. Tumango si David Herdman. Kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone, at tinawagan si Sheridan Jules para magpadala ng mga miyembro ng 32 business associations para hanapin si Sinclair Yoshimitsu sa buong lungsod. Bukod dito, nagpadala rin ng text message si Manuel Bennett sa pinuno ng sangay ng Hidden Dragon Pavilion sa River City, na humihiling sa kanila na magpadala din ng mga tao upang maghanap. Matapos magawa ang lahat ng ito, sinabi ni Manuel Bennett kay David Herdman, Leader Herdman, ikaw at si Master Chaplin ay maaaring maglaan ng oras upang makabawi mula sa iyong mga pinsala sa mga araw na ito. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang matandang iyon at ipaghihiganti kita. Paalala ni David Herdman, Mr. Bennett, napakalakas ng matandang iyon, mag-ingat. Oo, Mr. Bennett, mag-ingat ka. Pinaalalahanan din siya ni Damon Herdman at ng iba pa. Magtiwala ka. Binigyan ni Manuel Bennett ang lahat ng nakakapanatag na tingin, at pagkatapos ay sinabing, Julia, Progna Bates, Lily Teasdale, Barden, bumalik tayo at itigil na natin ang pag-abala kay Leader Herdman at sa iba pa para magpahinga. Tumango sina Julia Stewart, Progna Bates, Lily Teasdale, at Barden Bard at sumunod kay Manuel Bennett palabas ng ward. Sumunod din sina Joanne Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele. Hindi nagtagal, dumating si Manuel Bennett at ang kanyang kakampi sa pasukan ng ospital. Biglang may naalala si Joanne Holman at sinabing, Guro, may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ano ito? Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Sinabi ni Joanne Holman, kahapon, sinabi ni Elinda na may nangyari sa asosasyon, at bumalik siya upang hawakan ito. Hiniling sa akin ni Elinda na sabihin sa iyo na babalik siya, at hiniling na huwag mo siyang kalimutan. Nang marinig ang mga salita ni Joanne Holman, hindi napigilan ni Manuel Bennett na makaramdam ng pag-aatubili. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga larawan ng kanyang amber curl at sky blue na mga mata. Naisip din niya ang babaeng nakasama niya noon sa pagpapagamot sa mga batang iyon. At maging ang mga salita niya na parang confession. Bagamat hindi pa siya nakakasama, nag-iwan na siya ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Marahil sa susunod na pagkikita nila, malamang sa medical conference iyon. Master, regalo ito sa iyo ni Elinda. Ibinigay ni Joanne Holman kay Manuel Bennett ang isang napakagandang ginawang kahon. Kinuha ni Manuel Bennett ang kahon at binuksan, sa loob ay isang relo ng mga lalaki. Sinulyapan ito ni Progna Bates at napabulalas, ito ang pinakabagong Cartier men's watch. Mukhang nagkakahalaga ito ng $100,000 US. $100,000 US.
Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett, so mahal. Tumango si Prajna Bates at sinabing, oo, isa ang Cartier sa nangungunang 10 luxury watch brand sa mundo, kaya medyo normal ang presyo. Mabilis na sinabi ni Joanne Holman, Guro, ako lang ang may pananagutan sa paghahatid. Hindi mo dapat ibalik ito sa akin. Kung wala na, aalis muna kami. Pagkatapos sabihin iyon, umalis sina Joanne Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele. Nang makaalis na sila, medyo maasim na sabi ni Julia Stewart, mukhang kakaiba ang nararamdaman ni Miss Elinda para sa iyo, dahil binigyan kanya ng $100,000 na relo. Bahagyang tumawa si Manuel Bennett, binigyan ako ni Elinda ng relo bilang pasasalamat sa pagpapakilala sa kanya kay Elder Holman upang mag-aral ng tradisyonal na medisina. Wala nang ibang intensyon. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Manuel Bennett ang relo at natural na isinuot ito sa kanyang palso. Kuya Bennett, ikaw, sinuot mo talaga. Hindi makapaniwalang nanlaki ang magagandang mata ni Prajna. Kakaibang sabi ni Manuel Bennett, since may nagbigay sa akin, syempre, kailangan kong suotin. Kapag nakita ko si Elinda sa susunod, bibigyan ko na lang siya ng return gift. Naikuyom ni Julia ang kanyang mga kamao at sinabing, sana suotin mo ito at huwag nang tanggalin sa buong buhay mo. Napakamot ng ulo si Manuel Bennett, medyo nalilito. Ano ang mali sa babaeng ito? Nagalit ba siya? Hindi naman dapat diba? Hindi ba relo lang? Pinunasan ni Prajna ang kanyang noo, he's such a typical straight man. Magsasalita pa lang si Manuel Bennett, biglang may tumawag sa cellphone niya. Nilabas niya ang cellphone niya at nakita niyang si Nathaniel Lloyd ang tumatawag kaya sinagot niya ang telepono. Kuya Lloyd, bakit late na kayo tumatawag sa akin? May nangyayari ba? Little Brother Bennett, nasaan ka ngayon? Isang nag-aalalang boses mula kay Nathaniel Lloyd ang dumating. Nasa Central Hospital ako, anong meron? Naghihinalang tanong ni Manuel Bennett. Kuya Bennett, I'm afraid I need your help this time. Kuya Lloyd, magkaibigan tayo. Kung hihingi ka ng tulong sa akin, natural akong tutulong. Sige, pupuntahan kita ngayon. Sagot ni Nathaniel at saka ibinaba ang telepono. Manuel, anong nangyari? Sinong tumawag? Tanong ni Julia Stewart. Sumagot si Manuel Bennett, si Brother Lloyd ang tumawag, humihingi sa akin na tulungan siya sa isang bagay. Humihingi ng tulong si Mr. Peel. Anong klaseng tulong? Si Julia Stewart ay mukhang tuliro. Umiling si Manuel Bennett, I'm not sure. Sabi ni Kuya Lloyd pupunta daw siya sa akin. Nang hindi na nagtanong pa, sinamahan ni Julia Stewart si Manuel Bennett habang naghihintay sila. Hindi nagtagal. Ang tunog ng mga propeller ng helicopter ay nagmula sa malayong lugar sa kalangitan. Si Manuel Bennett at ang iba ay tumingala at nakita ang isang malaking helicopter na lumilipad patungo sa kanila. Ang helicopter ay may marangal na disenyo na ipininta sa fuselage nito, na may nakasulat na karakter na "Hey" sa loob. Hindi nagtagal, lumapag ang helicopter sa isang open space sa harap ng ospital. Bumukas ang pinto ng cabin, at tumalon si Nathaniel Lloyd. Nagtatakang tanong ni Julia Stewart, bakit dumating si Mr. Peel sa isang Special Forces helicopter? May malaking nangyari ba? Naramdaman din ni Manuel Bennett na may makabuluhang nangyari, kaya kumaway siya, Kuya Lloyd. Kabanata 447, Kabanata 447, Pagbabantay sa Katarungan. Nang makita si Manuel Bennett, mabilis na naglakad si Nathaniel Lloyd. Nagmamadaling nagtanong si Manuel Bennett, kapatid na Luther, ano ang nangyari sa lupa? Mataimtim na sinabi ni Nathaniel Lloyd, Little Brother Bennett, natatandaan mo ba ang mass poisoning incident na nangyari sa River City hindi pa lang? Siyempre, naalala ko. Tumango si Manuel Bennett. Hindi niya makakalimutan ang pangyayaring iyon sa buong buhay niya. Nathaniel Lloyd said with a serious expression, inimbestigahan na namin kung sino ang naglason sa lahat at natagpuan ang pinagmulan ng lason. Ang pinagmulan ng lason na ito ay isang Socorro Country School sa ating River City. Hindi nagtagal, kinuha ni na Emma Cobb at Christian West ang isang pangkat upang mag-imbestiga,
at natagpuan nila ang taong gumawa ng lason, kaya tinugis nila sila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpadala ang kabilang partido ng isang master na hindi masasaktan kahit ng mga bala. Pagkatapos ng matinding labanan, 25 sa ating mga tao ang namatay, at 2 lamang ang nakaligtas. Si Christian West ay malubhang nasugatan, at si Emma Cobb ay nahuli. Ngayon nalaman namin na ang mga taong iyon ay umalis sa River City at tumatakas sa Arthur City. Inaasahan ko na sinusubukan nilang tumakas sa dagat. Kaya, gusto kong hilingin sa iyo, kapatid na si Bennett, na tulungan akong iligtas si Emma at mahuli ang mga kriminal na iyon. Matapos marinig ang sinabi ni Nathaniel Lloyd, natigilan si Manuel Bennett at ang iba pa. Hindi nila akalain na ganito kalaking bagay ang mangyayari habang nililigtas niya ang mga tao. Biglang may naisip si Nathaniel Lloyd at sinabing, "By the way, little brother Bennett, according to Christian West, the master that the other party sent seems to the Socorro country martial arts expert who swept the 19 martial arts halls last night, Sean Wales." Sean Wales. Nagulat si Manuel Bennett, nanlamig ang mukha, totoo naman na hindi na kailangan hanapin. Nandito siya nang walang effort. Okay, kapatid na Luther, sasama ako sa iyo upang iligtas si Miss Cobb at patayin ang matandang lalaki na iyon at maghiganti si Leader Herdman at ang iba pa. Tuwang-tuwa si Nathaniel Lloyd, "Maraming salamat, little brother Bennett." Kung tutuusin, tinulungan sila noon ni Manuel Bennett na supulan si Wilson na nakasuot ng itim na damit mula sa Elephant Country at nahuli ang isang grupo ng mga kriminal na nagtraffic ng mga ipinagbabawal na produkto. Kung pumayag si Manuel Bennett na tumulong, mas tataas pa ang rate ng tagumpay ng rescue and capture mission na ito. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, "Brother Luther, magkaibigan tayo, hindi na kailangan ng pasasalamat. Ang mga maglakas loob na manakit ng mga bata ay dapat maparusahan ng husto. At saka, si Sean Wales din ang taong gusto kong patayin, kaya both emotionally and rationally, I should help with this." Paulit-ulit na tumango si Nathaniel Lloyd, "Sige, huwag na nating patagilan pa. Let's set off now. Kuya Bennett, sasama ako sayo." "Kuya Bennett, pupunta rin ako." Parehong nagsalita sina Barden Bard at Lily Tisdale. Tumango si Manuel Bennett, "Okay, let's all go together and meet that old fella." Ngunit nang malapit nang umalis si Manuel Bennett at ang iba pa, hinawakan ni Progna Bates ang manggas ni Manuel Bennett, ngumuso at pinitik ang kanyang malalaking mata, nakatingin kay Manuel Bennett. Walang magawa si Manuel Bennett, "Sige, Progna, sa pagkakataong ito isasama kita." Kung tutuusin, nangako na siya kay Progna noon na kung may gagawin pa sa susunod, tiyak na isasama niya ito. This time, hindi na talaga niya kayang sirain ang pangako niya. Napaawang ang bibig ni Progna, na nagpapakita ng matamis na ngiti. Sinabi ni Manuel Bennett kay Julia Stewart, "Julia, bumalik ka muna. Kung may mangyari, maaari mo akong kontakan anumang oras. Kung hindi pa ako nakakabalik, makipag-ugnayan kay Leader Herdman at Sheridan Jules." "Sige." Tumango si Julia Stewart at sinabing, "Dapat mag-ingat kayong lahat at siguraduhing makakabalik kayong ligtas." "Siguradong." Tumango si Manuel Bennett, at pagkatapos ay inakay si Progna at ang iba pa na sumakay sa helicopter kasama si Nathaniel Lloyd. Siyempre, pagkatapos makasakay sa eroplano, nagpadala rin si Manuel Bennett ng mensahe sa mga tao ng Hidden Dragon Pavilion, na humihiling sa kanila na lihim na protektahan si Julia Stewart. Hindi nagtagal, lumipad ang helicopter at lumipad patungo sa Arthur City. Matapos lumipad palabas ng River City downtown area, nakita ni Manuel Bennett ang ilang helicopter na lumilipad din sa direksyon ng Arthur City sa unahan. Nang makita ang sitwasyong ito, labis na nagulat si Manuel Bennett. Tila hindi titigil si Nathaniel Lloyd hanggat hindi niya nahuhuli ang mga kriminal na iyon sa pagkakataong ito. Gayunpaman, may isang bagay na nagparamdam kay Manuel Bennett na kakaiba. Ang mga tulad ni Nathaniel Lloyd ay dapat na nakaupo sa likuran, di ba? Sa pag-iisip nito, nagtanong si Manuel Bennett, "Brother Luther, bakit mo personal na pupunta at hulihin ang mga kriminal na iyon sa pagkakataong ito?"
Sumagot si Nathaniel Lloyd, Little Brother Bennett, hindi mo alam. Hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Ito ay hindi na lamang isang insidente ng pagkalason. Tiyak na nagsasangkot ito ng mas malaking pagsasabwatan, kaya kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Siyempre, ginagawa ko ang sarili ko para maibalik ng ligtas si Ivana. Ang matandang iyon mula sa pamilya Chu ay nagsalita. Kung hindi ko maibabalik ng ligtas si Ivana, hindi na ako mag-abala. Ha! Huminto sandali si Manuel Bennett, at nagtanong, si Miss Cobb kaya ay may malaking background. Tumango si Nathaniel Lloyd, indeed, she has an immense amount of power. Lalong nagulat si Manuel Bennett, ano ang background ni Miss Cobb? Walang magawang sagot ni Nathaniel Lloyd, hindi papayag ang matanda na sabihin ito, kaya huwag nang magtanong pa. Sige. Tumango si Manuel Bennett at hindi na nagtanong pa. Gayunpaman, lalo siyang naging curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Emma Cobb. Sa pagbubukas ng Star Charity Foundation, ang babaeng ito ay nag-donate ng 3 milyon ng sabay-sabay, na nagparamdam sa kanya na may kakaiba. Kung tutuusin, sa posisyon ngayon ng babaeng ito, hindi makatutuhanang kumita ng 3 milyon. Sapat na ito para patunayan na hindi simple ang pamilya ng babaeng ito. Gayunpaman, ayaw niyang may mangyari sa kanya. Ang babaeng ito ay may pakiramdam ng katwiran, at ang katwiran ay nangangailangan ng isang tao upang protektahan ito. Dapat niyang iligtas siya. Bandang 2 a.m. Arthur City. Bilang isa sa pinakamaunlad na lungsod sa East Nation, kilala rin ito bilang Magic City at Sleepless City. Sa sandaling ito, isang abandonadong daungan. Isang malaking cargo ship ang nakadaong sa gilid ng daungan. Ang deck ay puno ng mga tao. May mga martial artist ng Socorro Country na nakasuot ng martial arts uniform, na may hawak na iba't ibang armas. Mayroon ding matangkad at matipuno na black and white na malalakas na lalaki. Ang mga taong ito ay nakatayo sa kubyerta, tahimik na naghihintay na may dumating. Sa sandaling ito, ilang sasakyang pangnegosyo ang tumilapon mula sa malayo at huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang grupo ng mga tao. Si Sinclair Yoshimitsu at iba pa. Si Emma Cobb, na malubhang nasugatan, ay inalalayan ng dalawang martial artist nang bumaba siya sa sasakyan. Bitawan mo ako. Malamig na sigaw ni Emma Cobb, ang kanyang galit na boses ay nagsabi, sa palagay mo ba ay makakatakas kapag katapos mahuli ako? East Nation ito, hindi ka makakatakas. Tumahimik ka. Diretso siyang sinampal ni Sinclair Yoshimitsu. Basag. Napasigaw si Emma Cobb nang lumitaw ang 5 marka ng daliri sa kalahati ng kanyang mukha, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Malamig na sinabi ni Sinclair Yoshimitsu, makinig, miss, hanggat gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Walang makapagliligtas sa iyo ngayong gabi. Kinagat ni Emma Cobb ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw na katandaan, nasugatan mo ng husto si Leader Herdman at ang iba pa kagabi, hindi ka pakakawalan ni Manuel Bennett. Manuel Bennett. Ngumisi si Sinclair Yoshimitsu, kung hindi dahil sa misyon na natanggap ko sa pagkakataong ito, matagal nang namatay ang batang iyon sa aking mga kamay. Pero ayos lang, pagkatapos kong i-escort ang lahat ng doktor pabalik sa aking bansa, babalik ako sa East Nation at papatayin siya. Malamig na sagot ni Emma Cobb, hindi mo talaga alam kung gaano kalakas at kakilakilabot si Manuel Bennett. Ang pagpatay sa kanya ay walang iba kundi isang ligaw na pantasya. Kabanata 448, Kabanata 448, sa gilid ng desperasyon. Talaga. Lalong lumaki ang ngiti ni Sean Wales, kung gayon, inaabangan ko talaga ang pakikipaglaban sa batang iyon. Gusto kong makita kung ang martial arts ng East Nation ang malakas, o ang martial arts ng ating Socorro Country ang mas maganda. With that, he waved his hand and said, Tara na, bilasan mo na at sumakay na sa barko. Hindi nagtagal, dumating si Sinclair Yoshimitsu at ang kanyang grupo sa port side at sumakay sa cargo ship. Pagbati, sect leader. Mahigit 100 martial artist sa barko ang lumuhad sa isang tuhod, ang kanilang mga ekspresyon ay madasalin.
Ang mga martial artist na ito ay pawang mga disipulo ng Divine Martial Sect. Tumayo ka. Nagtaas ng kamay si Sean Wales. Dumating din ang ilang black and white na malalakas na lalaki. Ang isa sa mga nangungunang itim na malakas na lalaki ay nagsalita sa isang puting matandang lalaki, Dr. Oliver, kami ay mga miyembro ng Black Hawk Squad ng Flower Flag Country. Ako ang kapitan ng 8th Squad, Tax, na nakatalagang i-escort ang lahat pabalik ng bansa. Itinaas ni Dr. Oliver ang kanyang salamin at tumawa, maraming salamat. Natawa din si Dr. Fujiwara, sa pagkakataong ito, sa proteksyon ng Divine Martial Sect at Black Hawk Squad, siguradong makakaalis tayo ng ligtas sa East Nation. Ang iba pang mga mananaliksik sa puting lab coats ay nagpakita rin ng mga ngiti. Sabi ni Sean Wales, well, huwag na tayong mag-antala pa at umalis na. Ay! Isang martial artist ang tumugon at saka inutusan ang barko na tumulak. Hindi nagtagal, nagsimula ang cargo ship at tumulak patungo sa malayong lugar. Nang tuluyang makaalis sa daungan si Oliver at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Tumawa si Dr. Fujiwara, Mr. Yoshimitsu, marami kaming utang sa iyo sa pagkakataong ito, sa pagtulong sa amin na umalis sa River City at matagumpay na makasakay sa barko. Ikanaway ni Sean Wales ang kanyang kamay, lahat tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Sakura Country, kaya huwag na nating sabihin pa ang tungkol dito. Tama ka. Nakangiting tumanggo si Dr. Fujiwara. Sinulyapan ni Sean Wales si Emma Cobb at walang pakialam na sinabi, Dr. Fujiwara, ngayong matagumpay na tayong nakasakay sa barko, wala nang halaga ang babaeng ito. Bakit hindi natin siya patayin at itapon sa karagatan? Pagkarinig nito, ang mukha ni Emma Cobb ay namutla at ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Mamamatay na ba siya ngayon? Mula nang maging bahagi siya ng River City Headquarters, alam niyang palaging may mga panganib. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa kamatayan. Ngunit ang pagkamatay ng ganito ay magiging masyadong nakakahiya at nakakasakit. Bukod dito, marami pa siyang bagay na hindi naayos. Tiningnan ni Dr. Fujiwara si Emma ng taas-baba at tumawa, Mr. Yoshimitsu. Ang babaeng ito ay nangunguna sa anyo at hitsura, isang pambihirang hiyas. Ang pagpatay sa kanya ay isang tunay na pag-aaksaya. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mo? Tanong ni Sean Wales. Napangiti si Dr. Fujiwara, sa tingin ko ang pagpapanatili sa babaeng ito ay mas mahalaga kaysa sa pagpatay sa kanya. Aabutin kami ng ilang oras bago bumalik sa aming bansa, at maaari kaming magkaroon ng magandang oras kasama siya upang malagpasan ang nakakainip na paglalakbay. At pagkatapos naming bumalik sa bansa, hindi pa huli ang lahat para itapon siya. Tumawa din ng masama si Dr. Oliver, sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Dr. Fujiwara. Nagtawanan din ang iba at tumanggo. Tiningnan ni Sean Wales si Emma pataas at pababa, isang mainit na titig sa kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay talagang isang kahangahangang tao, at ito ay magiging napakasarap na magsaya sa kanya. Kaya, tumanggo siya at sinabing, Dr. Fujiwara, gawin natin ang sinabi mo. Hahaha. Nagtawanan ang lahat sa deck. Nang marinig ang mga salita ni Sean Wales at ng iba pa, mas lalong namutla ang mukha ni Emma Cobb. Ang mga taong ito ay isang grupo ng mga hayop, talagang gustong gawin ang ganoong bagay. She screamed furiously, mga bastos kayo. Kung may lakas kayo ng loob, patayin niyo na lang ako. Panunokso ni Sean Wales, Beauty, napakaganda mo at may napakagandang figure, nakakahiyang patayin ka. Bakit hindi ka sumama sa amin at magsaya? Hey, scum! Galit na nagmura si Emma Cobb, sinusubukan silang pukawin. Kaysa madungisan ng mga taong ito, mas mabuti pang mamatay. Ngunit habang pinapagalitan si Chu Yanran, mas naging masaya ang kanilang tawanan. Humalaklak si Dr. Fujiwara, Mr. Yoshimitsu, mauna ka na, hindi na ako makapaghintay. Sige. Tumanggo si Sinclair Yoshimitsu at kinaladkad si Chu Yanran patungo sa cabin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hayop. Kumpol ng mga hayop. Sumigaw si Chu Yanran, ang kanyang puso ay lalong naging desperado.
Gayunpaman, nang si Chu Yanran ay nasa kawalan ng pag-asa. Dumating ang tunog ng mga propeller ng helicopter. Nagulat si Sinclair Yoshimitsu at ang iba pa at tumingin sa paligid. Nakita nila ang ilang helicopter na lumilipad mula sa malayo at dumarating sa rehiyong pandagat na ito. Damn it! Nagbago ang mukha ni Dr. Fujiwara, galit niyang sinabi, hindi ko akalain na makakahabol ang mga lalaking ito ng ganoon kabilis. Nang inag si Dr. Oliver, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nanginginig din sa takot ang ibang researcher na naka-white lab coat. Nang makitang may darating para iligtas siya, biglang napuno ng pag-asa ang puso ni Chu Yanran. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang mukha ni Sinclair Yoshimitsu. Itinaas niya lang ang kamay niya at sinabing, "Huwag kayong mag-alala lahat, ipaubayan niyo na sa akin." Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa mga helicopter. "Ihinto mo agad ang barko, itigil mo ang barko, napapalibutan ka. I-drop ang iyong mga armas, I-drop ang iyong mga armas." Naglakad si Sinclair Yoshimitsu sa harap ng deck at tumingin sa isa sa mga helicopter. Nanliit ang kanyang mga mata, gumuhit ng malamig na ngiti ang gilid ng kanyang bibig, at dahan-dahan niyang hinugot ang isang espada mula sa kanyang baywang. Sa sandaling ito, sa isa sa mga helicopter, sina Manuel Bennett at Nathaniel Lloyd ang kasama dito. Sinabi ni Nathaniel Lloyd sa malalim na boses, "Brother Bennett, itong matandang lalaki ay si Sinclair Yoshimitsu." "Siya yun." Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, matamang nakatitig kay Sinclair Yoshimitsu. "So siya nga." Biglang naging emosyonal si Prajna Bates. "Prajna, anong meron?" Tanong ni Manuel Bennett na may pagdududa. "Hindi, wala." Umiling si Prajna Bates, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Naramdaman ni Manuel Bennett na may mali sa babae. Ngunit hindi na siya nagtanong pa, nagpaplanong patayin si Sinclair Yoshimitsu at iligtas muna si Chu Yanran bago siya tanungin. "Kuya Bennett, ano ang gustong gawin ng matandang ito?" Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Barden Bard. Tumangala si Manuel Bennett at ang iba pa, para lang makita si Sinclair Yoshimitsu na dahan-daang itinaas ang espada sa kanyang kamay. At ang target ng espada sa kanyang kamay ay isa sa mga helicopter. Nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, napabulalas, hindi maganda, may panganib, sabihin sa lahat na umatras ka agad. Nagmamadaling kinuha ni Nathaniel Lloyd ang intercom at sumigaw, "Retreat! Retreat!" Narinig ng mga helicopter ang utos at naghanda silang umatras. Ngunit sa sandaling ito, Sinclair Yoshimitsu ay iniwas ang kanyang espada ng direkta sa pinakamalapit na helicopter. Whoosh! Habang lumalazlas ang espada, isang nakasisilaw na itim na lilang sword na liwanag ang sumikat sa kalangitan sa gabi, at ang nakakatakot at matalim na sword chi ay agad na pumutok. Ang susunod na segundo, boom! Ang helicopter ay agad na nahati sa kalahati ng espada, at pagkatapos ay sumabog ng marahas. Sa isang iglap, pumutok ang apoy sa langit, at umusok ang usok. Ang helicopter ay naging isang tumpok ng scrap metal at nahulog sa dagat na may splash. Kung tungkol sa mga tao sa helicopter, walang nakaligtas sa kanila, lahat ay namamatay. Kabanata 449, Kabanata 449, Napakalaking Dominance. Holy shit! Ang matandang lalaki na ito ay medyo makapangyarihan, pinutol ang eroplano gamit ang isang espada. Hindi napigilan ni Barden Bard ang pagkibot sa gilid ng kanyang bibig. "Malakas ang matandang ito," sabi ni Lily Teasdale sa malalim na boses. Naikuyom din ni Prajna Bates ang kanyang mga kamao, malamig ang kanyang tingin habang nakatingin kay Sinclair Yoshimitsu. Sa pamamagitan ng espada ni Sinclair Yoshimitsu, naramdaman ni Manuel Bennett ang kanyang paglilinang. Mid-stage Marshal Saint. Sa sandaling ito, lahat ng iba sa mga helicopter ay natakot sa kanilang mga talino. Hindi nila akalain na ang matandang lalaki na ito ay magiging napakalakas, pumutol ng isang eroplano gamit ang isang espada, at ganap na mabaligtad ang kanilang pangunawa. Si Emma Cobb sa barko ay nakatitig din ng blanko kay Sinclair Yoshimitsu.
Nakipag-away siya noon kay Sinclair Yoshimitsu at alam niyang malakas ang matandang lalaki na ito. Pero hindi niya inasahan na magiging ganito kalakas siya. Magaling, Mr. Yoshimitsu. Haha, Mr. Yoshimitsu. Ang pagputol ng eroplano gamit ang isang espada ay banal lang. Makapangyarihan ang sect leader. Sunod-sunod na naghiyawan ang lahat ng nasa barko na hindi makapaniwala. Damn bastards. Nakita ito ni Nathaniel Lloyd at galit na umungol, namumungay ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang intercom at sumigaw, "Open fire, fire." Sa isang iglap, binuksan ng mga helicopter ang kanilang mga pintuan ng cabin. Itinaas ng mga tao sa mga helicopter ang kanilang mga machine gun at pinaputukan si Sinclair Yoshimitsu. Da-da-da. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na putok ng baril sa kalangitan ng gabi. Pinaulanan ng mga bala ang Sinclair Yoshimitsu na parang malakas na buhos ng ulan. Nagmamalaki ang ekspresyon ni Sinclair Yoshimitsu, at isang nakasisilaw na lilang liwanag ang biglang kumislap sa kanyang katawan. Ang kanyang mabagsik na true chi ay kumalat, na nagiging hadlang upang harangan ang mga bala sa kanyang harapan. Ding, ding, ding. Ang ulan ng mga bala ay tumama sa harang, na gumawa ng isang malutong na tunog ng epekto. Lumipad ang mga kislap, lumundag ang true chi, at nakakataba ng puso ang eksena. Sa sandaling ito, hinarang ni Sinclair Yoshimitsu ang lahat ng mga bala sa kanyang sarili, hindi lamang nananatiling hindi nasaktan, ngunit pinuprotektahan din ang lahat ng iba pa sa barko. Siya ay tunay na tulad ng isang divine being. Lalong natuwa ang lahat ng nasa barko. Sa pagkakataong ito, nakita ng mga tao sa mga helicopter si Sinclair Yoshimitsu na humaharang sa napakaraming bala, at nanlamig sila sa takot. Ang matandang lalaki na ito ay sadyang hindi tao. Hahaha, sasali din ako sa saya. Sa sandaling ito, dumating din si Tax. Itinaas niya ang kanyang kanang braso, at ang kanyang kanang braso ay agad na nag-transform sa isang mekanikal na braso, ang palad nito ay isang bar aisles ng kanyan. Sunog. Itinaas ni Tax ang kanyang mekanikal na braso, tinutukan ang isang helicopter, at sumigaw ng malakas. Bang! Isang cannonball ang bumaril at napunit sa hangin, dumiretso sa isa sa mga helicopter. Sa isang iglap. Boom! Ang helicopter ay nataman at sumabog sa lugar, na naging isang bola ng apoy at bumulusok sa karagatan. Good, nice shot. Ang mga lalaking ito ay naglakas loob na habulin at harangin tayo. Simple lang ang hinihingi nilang kamatayan. Lahat ng tao sa barko ay naghiyawan at nagtatalon sa tuwa, tuwang-tuwa. Nanghina ang mga paa ni Emma Cobb sa takot, at bumagsak siya sa lupa. Tapos na. Kahit na may tulong, walang paraan upang maalis ang mga taong ito. Napahamak pa siya. Ang mga natitirang tao sa mga helicopter ay pawang namumutla at nanginginig sa takot. Paano ba talaga nagpaputok ng mga kanyan ang braso ng itim na malakas na lalaking ito? Ito ay simpleng hindi may isip. Isang mechanical modified human. Nagulat na naman si Manuel Bennett. Kuya Bennett, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Nathaniel Lloyd. Alam ko. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, noon, nakatagpo ako ng mechanically altered humans noong nakipag-away ako sa ilang killer mula sa Dark World. Ito ay dapat na teknolohiya mula sa Flower Flag Country, na maaaring makinabang sa katawan ng tao. Ngumisi si Barden Bard, ito ba ang tinatawag nilang mahihirap na umaasa sa mutation at mayayaman sa teknolohiya? Mukhang balisa si Nathaniel Lloyd, mahirap na ang pagharap sa matandang iyon na si Sinclair Yoshimitsu mag-isa. Ngayon ay lumitaw ang isang kakaibang mechanically altered human. Mukhang maaari lang tayong humingi ng tulong, depende sa ating sarili ay hindi mahuhuli ang mga taong ito, at hindi mailigtas si Emma. Habang nagsasalita si Nathaniel Lloyd, sa deck ng cargo ship, itinaas muli ni Sinclair Yoshimitsu ang kanyang espada. Itinaas din ni Tax ang kanyang mekanikal na braso. Tinutukan ng dalawang ito ang isang helicopter. Hindi maganda, gusto nilang gawin ito sa pangalawang pagkakataon. Nanlamig ang mukha ni Manuel Bennett, at diretsyong binuksan ang pinto ng cabin. Kuya Bennett, anong gusto mong gawin? Mukhang natarante si Nathaniel Lloyd.
Sina Prajna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard ay tumingin kay Manuel Bennett nang may pagkalito. Sumigaw si Manuel Bennett, "Syempre, gusto kong lipulin sila. Pawiin sila." Lalong nagtaka si Nathaniel Lloyd, "Hindi tayo makakalapit ngayon, hindi rin tayo makakaland. Hintayin natin ang pagdating ng rescue team bago tayo gumawa ng anumang plano." Sinabi ni Manuel Bennett, "Kung patuloy tayong maghihintay, matatapos ang lahat, at sasamantalahin nila ang pagkakataong makatakas." Bago bumagsak ang kanyang mga salita. Whoosh! Boom! Sinclair Yoshimitsu swed his sword in hand once again. Ang mga tax ay nagpaputok ng isa pang cannonball. Ngunit sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay direktang tumalon pababa mula sa helicopter, tulad ng isang Asher Dragon na pumailanglang sa hangin, lubhang nangingibabaw. Sino ang taong iyon? Paano siya tumalon pababa mula sa helicopter? Ano ba ang gusto niyang gawin? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Napatulala ang lahat sa helicopter, hindi naiintindihan ang gustong gawin ni Manuel Bennett. Hindi lang yung nasa helicopter. Lahat ng tao sa cargo ship ay natigilan din. Tumangala si Emma Cobb sa mataas na lugar, at ang kanyang magagandang mata ay agad na napuno ng pagtataka. Manuel Bennett. Siya ba talaga? Sa ilalim ng tingin ng lahat. Tumalon pababa si Manuel Bennett, agad na pinakilos ang true chi sa kanyang katawan, pinaikot ang kanyang kamao, at binomba palabas. Isang gintong kamao, parang meteorite na bumabagsak mula sa langit. Sa isang iglap. Thud! Bumangga ang suntok ni Manuel Bennett sa sword strike mula kay Sinclair Yoshimitsu, at ang cannonball na pinaputok ni Tax. Ang susunod na sandali. Boom! Umalangaw-ngaw sa mga ulap at sa kabila ng karagatan ang isang nakakasira ng lupa na pagsabog, nakakapangilabot at napakalaki. Sa itaas ng langit, tumaas ang liwanag ng apoy, kumalat ang makapal na usok, ang tunay na chi ay kumikislap, at kumikislap ang liwanag. Hindi na makita ng lahat ng naruroon ang figure ni Manuel Bennett. Lahat ng tao sa helicopter ay napabuntong hininga ng malalim, iniisip na si Manuel Bennett ay tiyak na nabugbog sa hangin. Nathaniel Lloyd was heartbroken, Ethangal, Brother Bennett was like send himself to his death. Maging sina Prajna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard ay lahat ay natigilan, nakatitig sa eksena. Sumimangot si Sinclair Yoshimitsu, "Sino ang taong iyon na tumalon ngayon mula sa helicopter, nang ahas na harangin ang ating pag-atake gamit ang kanyang katawan?" Ngumisi si Tax, "Whatever, tanga lang." Namumula ang mga mata ni Emma, at hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pag-ikot. Kahit na nakipagtalo siya kay Manuel Bennett noon, sa puso niya, labis niyang hinangaan ito. At ngayon, namatay si Manuel Bennett ng ganito para iligtas siya, nadurog ang puso niya at hindi komportable. Nang akala ng lahat ay patay na si Manuel Bennett. Biglaan. Bumagsak. Umalangaw-ngaw ang isang pidgel na ingay sa deck ng cargo ship. Medyo lumubog ang buong barko. Napatingin ang lahat. Tanging makita, sa harap na dulo ng kubyerta sa sandaling ito, isang gintong liwanag na kumikislap na figure ay nakatayo, tulad ng isang Diyos na bumababa sa lupa, na nangingibabaw sa mundo. Kabanata 450, Kabanata 450, Isang pagsabog ng isang punch. Biglang tumahimik ang eksena. Ang tanging maririnig lamang ay ang kalampag ng mga propeller at ang kaluskos ng alon ng dagat. Ang lahat ay nakatitig ng blanko sa figure sa kubyerta, hindi nakabawi ng mahabang panahon. Natahimik ito sandali. Diyos ko, nakaligtas ba talaga ang batang ito? Hindi lang niya hinarang ang espada mula sa matandang lalaking iyon at ang kanya na pinaputok ng dayuhang iyon, ngunit nakalabas din siya ng hindi nasaktan. Hindi ka panipaniwala, sobrang hindi ka panipaniwala. Gulat na sigaw ng mga tao sa helicopter. Napalunok si Nathaniel Lloyd at sinabing, "Diyos ko, gaano kalakas si Kuya Bennett." Tumawa si Barden Bard at sinabing, "Alam kong magiging maayos si Brother Bennett." Nakahinga rin ng maluwag sina Prajna Bates at Lily Tisdale. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa deck ng cargo ship. Tao ba ang batang ito?
Tumalon siya sa deck mula sa 12 metro ang taas at 100 metro ang layo. Ang pangunahing punto ay ang batang ito ay hindi lamang hamarang sa espada ng guro kundi nakaharang din sa kanya na pinaputok ni Mr. Tax. Hindi ba't napakalakas? Hindi ako makapaniwalang nagpadala sila ng nakakatakot na master para mahuli tayo. Ang mga tao sa barko ay namangha, nakatingin kay Manuel Bennett na para bang may kaharap silang mabigat na kalaban. Nang makitang hindi nasaktan si Manuel Bennett, umiyak si Emma Cobb sa tuwa, tumibok ang kanyang puso. Siya ay palaging umaasa na ang kanyang iba pang kalahati ay magiging isang mahusay na bayani. At ngayon, tinupad ni Manuel Bennett ang lahat ng kanyang mga pantasya tungkol sa kanyang kabilang kalahati. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay nanatiling nakatayo sa kubyerta, tumangala kay Sinclair Yoshimitsu, at same time na sinabi, Sinclair, sa wakas ay nagkita tayo. Ikaw si Manuel Bennett. Tinitigan ng mabuti ni Sinclair Yoshimitsu si Manuel Bennett, kumikislap ang mga mata nito na may intensyong pumatay. Nakita na niya noon ang litrato ni Manuel Bennett kaya nakilala niya ito sa isang sulyap. Akin na yan. Tumugon si Manuel Bennett sa malakas na boses, malamig na sinabi, Old fella, you sweep through our River City martial arts world at nagdulot ng matinding pinsala kay Leader Herdman at sa iba pa. Oras na para ayusin ang account na ito. Ngumisi si Sinclair Yoshimitsu, anak, kung hindi ka pa nagpakita, baka nabuhay ka pa ng ilang araw. Pero dahil nagpakita ka, mamatay ka na. Pagkasabi nito, sumigaw siya, nasaan ang 8th Great Shinobi? Dito. 8 martial artist, bawat isa ay may hawak na armas, lumabas at sabay-sabay na tumugon. Ang 8 ito ay ang elite sa Divine Martial Sect, ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2 sa kanila ay nakarating na sa Great Master mid-stage, at 2 pa ay nasa early stage ng Great Master. Ang cultivation ng iba pang 4 ay nasa Grandmaster perfection. Patayin ang batang ito. Sinclair Yoshimitsu waved his hand and issued a direct order. Patayin. Ang 8 dakilang shinobi ay umungal at kinasuhan si Manuel Bennett. 2 shinobi na may hawak na malalaking kutsilyo ang nasa unahan, ang isa ay mahusay na guro sa maagang yugto, at ang isa ay Grandmaster Perfection. Agresibo silang sumulong, galit na pinakilos ang True Chi sa loob ng kanilang mga katawan habang sinisingil nila si Manuel Bennett. Nang makita ang 8 tao na sumugod sa kanya, si Manuel Bennett ay tahimik lang na nakatayo sa pwesto, hindi nababagabag. Sa isang iglap, nilapitan ng 2 dakilang shinobi si Manuel Bennett, inihagis ang kanilang malalaking kutsilyo, at nilaslas siya. Swish swish. Ang kambal na talam ay lumabas na magkasama, ang kanilang mga gilid ay kumikislap, ang kanilang enerhiya ay tumataas, at ang kanilang talas ay nakakatakot. Ngunit, nang bumagsak ang 2 kutsilyo ng dakilang shinobi, direktang naghagis ng suntok si Manuel Bennett, at kumulog ito. Klang klang klang. Ang suntok ay bumangga ng husto sa 2 espada ng dakilang shinobi, na lumikha ng isang nakakapang-alog na pagsabog. Ang susunod na segundo, basag. Ang mga kutsilyo sa kamay ng 2 dakilang shinobi ay agad na nabasag, naiwan lamang ang mga hawakan. Ano? Ang 2 dakilang shinobi ay natigilan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Ngunit, bago pa makabawi ang 2 dakilang shinobi. Boom! Malakas na tumama ang suntok ni Manuel Bennett sa katawan ng 2 lalaki. Flop, flop. Pareho silang nagluwa ng isang subo ng dugo, tulad ng mga bola ng kanyan, at lumipad pabalik, marahas na bumagsak sa cabin. Hindi nagtagal, ang 2 lalaki ay lumapag sa itaas ng cabin, namamatay sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ng sakay ay nanginginig sa takot, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot nang tumingin sila kay Manuel Bennett. Isang powerhouse ng early Great Master Stage at isang Master Grand Perfection ang parehong pinasabog at napatay sa isang suntok lang mula sa batang ito. Masyadong makapangyarihan yun, di ba? Maging ang mga mata ni Sinclair Yoshimitsu ay napuno ng pagtataka. Bagamat alam na niya na napakalakas ni Manuel Bennett. Kung hindi, hindi sana napilayan ang 4 niyang apprentice ng batang ito.
Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang batang ito ay magiging malakas sa ganoong lawak. Kahit na ang isang dakilang guro ay hindi niya kalaban. Hindi kaya'y martial saint realm expert din ang batang ito. Ngunit bakit hindi ko maramdaman ang kanyang paglilinang? Sa sandaling si Sinclair Yoshimitsu ay nalilito. Haharapin ko ang batang ito. Ang puting malakas na lalaki ng Black Hawk Squad ay umungal ng malakas. Ibilang mo ako. At ako rin. Tumunog din ang dalawang itim na maskuladong lalaki ng Black Hawk Squad. Kaagad, naglabas silang tatlo ng isang bote na kasing laki ng daliri, at ininom ang asol na gayuma sa loob sa isang lagok. Pagkainom nilang tatlo ng potion. Crack crack. Isang sunod-sunod na tunog ng pagsabog ng buto ang biglang umalangaw-ngaw. Ang mga katawan ng tatlo ay tumangkad, ang kanilang mga kalamnan ay nakaumbok, at ang kanilang nababanat na mga kamiseta ay direktang pinunit ng mga kalamnan na ito. Bukod dito, hindi lamang nagbago ang kanilang mga hitsura, ngunit ang kanilang momentum ay tumaas ng mabilis, tulad ng tatlong mabangis na hayop. Enhancement Potion. Hindi napigil ang mapabulalas ni Manuel Bennett. Anak, siguradong marunong ka. Malamig na tumikim si Tax, na nagsasabing, ito ang Generation 2 Strengthening Potion na binuo ng ating Flower Flag Country. Sa isang paghigop lamang ng potion na ito, ang lakas ng isang tao ay agad natataas ng 20 beses. Generation 2 Strengthening Potion, IC. Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Noong lumaban siya sa underground boxing ring sa main country noon, nakatagpo rin siya ng mga manlalaban na kumuha ng mga potion na pampalakas. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay kumuha lamang ng unang henerasyong pampalakas na potion, na maaari lamang magpataas ng kanilang lakas ng 10 beses. Ngayon, kinuha ng tatlong lalaking nasa harapan niya ang pangalawang henerasyong pampalakas na potion, na nagpapataas ng kanilang lakas ng 20 beses. Patayin. Matapos kunin ang pangalawang henerasyong pampalakas na gayuma, ang tatlong malalakas na lalaki ay umungal at sinugod si Manuel Bennett. Ang kubyerta ng barko ay basag sa ilalim ng kanilang mga paa, na nagdulot ng takot sa lahat ng naruroon. Ngunit nakatayo pa rin si Manuel Bennett sa pwesto, kalmado pa rin ang mukha, walang takot. Nang lapitan ng tatlong malalakas na lalaki si Manuel Bennett, sabay-sabay silang sumuntok sa kanya, sinusubukan siyang pasabugan. Ang kanilang mga suntok ay nagbunga ng sunod-sunod na sonic boom sa hangin. Sa sandaling dumating ang suntok, pinahihit ni Manuel Bennett ang kanyang kamao, pinakawalan ng lakas ng kanyang katawan, at marahas na sinuntok pabalik. Sa isang kisap mata, boom, boom, boom. Malakas na bumangga ang suntok ni Manuel Bennett sa tatlong malalakas na suntok ng lalaki, at ang tunog ng mapusok na kulog ay pumutok sa puso ng lahat ng nakasaksi sa eksena. Akala ng tatlong malalakas na lalaki na ito ay magagawa nilang lipulin si Manuel Bennett sa suntok na ito. Pero makalipas ang ilang segundo, ang kanilang mga mukha ay lubhang nagbago, at ang kanilang mga mag-aaral ay nagsiwalat ng katakutan. Pumutok. Nagpakawala ng dagandong si Manuel Bennett, at ang lakas ng kanyang suntok ay tumaas ng husto, tulad ng isang landslide na tsunami na dumurog sa lahat ng nasa daan nito. Basag, basag, basag. Nahati ang mga kamao ng tatlong malalakas na lalaki, kasama ang kanilang mga buto at kalamnan. Ang mga bitek ay kumalat sa kanilang mga braso, pagkatapos ay sa kanilang mga katawan, at sa wakas ay natakpan ang kanilang buong katawan. Sa gitna ng sunod-sunod na napakalungkot na hiyawan. Boom boom boom. Ang tatlong malalakas na lalaki ay lumipad at sumabog sa tatlong pool ng putik sa hangin, patay sa kabila.